Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng karunungan, pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na, bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y Kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ng mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila, magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat Siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa mga tao makamundo, ang kamatayan ay ang ultimate failure. Kaya iniiwasan nila ang kamatayan. Kapag patay na kasi, wala na siya. Nagwakas na siya. Tapos na siya. Kaya kawawa para sa kanilang isang taong bata pang namatay. Kawawa naman siya. Hindi niya naranasan ang buhay. Pero iba ang pananaw ng naniniwala sa Diyos. Totoo ang kamatayan ay hindi kagagawa ng Diyos. Hindi nilikha ng Diyos ang tao para mamatay. Hindi kamatayan ang hantungan natin. Ginawa tayo ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang tao para maging kalarawan niyang buhay. Pumasok ang kamatayan sa buhay ng tao dahil sa Diablo, pero hindi ito magwawagi. Dumating si Jesus upang iligtas tayo sa kuko ng kamatayan. Hindi mawawala ang mga matuwid kasi sila ay namatay. Pupunta sila sa kamay ng Diyos. Mananahimik sila sa Diyos. Hindi parusa ang kamatayan para sa mga matuwid na tao. Ito ay pag-uwi sa Diyos na pinanggalingan nating lahat. Ito ay pagtungo sa buhay na walang hanggan. Akala ng mga umuusig sa simbahan at sa mga Kristiyano na naging matagumpay sila na pinatay nila ang mga Kristiyano. Pero hindi. Niyayaka pa ng mga martir ang kamatayan kasi ito ang paraan na maipakikita nila ang malaking pagmamahal nila sa Diyos. Ang mga pahirap sa kanila ay mga pagsubok lamang
upang mas maging dalisay ang kanilang pagtanggap sa Diyos. Ang naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama siya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya ay mabuti at mawain sa Kanyang mga hinirang. Nagsimula tayo ng buwan ng November na hinaharap ang kamatayan. Inaalaala natin ang ating mga yumao. Pumunta tayo sa sementeryo. Bigla na lang ang sementeryo, ang lugar ng mga patay, ay napuno ng buhay. Nandun tayo at pinuno natin ng bulaklak at liwanag ang sementeryo. Nagpapakita ito ng ating paniniwala na hindi kamatayan ang may huling salita. May buhay pa sa kabila ng kamatayan at nakikipag-ugnay tayo sa mga namatay na. Ang kamatayan ay bahagi ng buhay. Hindi natin ito maiiwasan. Lahat tayo ay daraan sa karanasan ng kamatayan. Tanggapin natin ito at huwag tayong matakot sa kamatayan. Death is not the last say. Hindi nga tayo ginawa para mamatay. Ginawa tayo ng Diyos para mabuhay. At mabuhay magpakailanman na kasama niya. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat, O Jesus, na sa iyong kamatayan upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.